Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Aquarius. This is for October 27 to November 2. Hindi na ng birthday ko. So, kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, and share this video. At kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, rising nyo, importante kasi siya, meron po tayong video sa dulo po ng video na to. May link doon para mapanood nyo po siya. Tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And for schedules po ng private readings or spell works or donation, donation, you can use the details in the description below or yung thanks button sa baba. Aquarius, how are you? So we have here is yung 9 of Wands. Okay. Aquarius to malamang masamang mag-rest. Walang masamang mag-take time para asikasuhin ang sarili o yung mga pangangailangan natin. But, if alala lang universe, there should also be limits. Hindi, andoon na mag-set tayo ng standards or mag-set tayo ng protocol na, oops, okay, magpapahinga ako. Pero meron ako parang, by this time, dapat matapos ko to. Magkaroon ka ng target. And not just na parang target, pero andoon na you need to be very precise kung ano yung tina-target mo at ano yung pinaka-plan mo. Kumbaga, yung pagiging overthinker natin, doon natin i-move ngayon. Let's be very precise kung ano yung hinahanap natin at ano yung gusto natin. Because the universe needs you to set things into balance. Kumbaga, may mga kailangan ayusin kayo, mayroon ka dapat i-ayos. Kasi actually, yung term na nakuha ko dito is yung manana habit. Isang toxic culture na trait natin na mamaya na yan, okay na yan. So, medyo, yun yung mga medyo kailangang i-ward off mo, i-train mo sa sarili mo na hindi mo dapat ginagawa. Kumbaga, ando na, kung kaya mo naman ngayon, go, di ba? Imbes ay pagpabukas natin. So, you can, ando na, you will be able to complete more and do more. Now, ano ba yung crossing mo? See, Three of Cups. Alam mo yung tipong wala namang masama na mag-connect tayo with our friends, our families, our loved ones. There's nothing wrong with that. Ando lang na kailangan mo ng moment na you need to set boundaries na din. Tsaka meron ako dito nakukuha din na may mga, let's just say may mga connected or may mga tao sa paligid mo na sabihin na lang natin na masyado silang nagde-depend na sa'yo in different ways. So, merong iba parang dinepend na sa'yo yung pang-araw-araw nila or ginagawa kang loan agency, mangungutang sa'yo, although nababayaran naman, minsan nadedeli lang ng ilang araw, tapos ulit na naman. Hindi dapat ganon. Kasi ang nangyayari, nagde-depend sila sa'yo, which is nakakasira din doon sa sarili mong mga personal plans mo. And at the same time, nagiging dependent sila sa'yo, which is very wrong, di ba? They need to learn paano tumaya sa sariling mga paa. So, it's a time that medyo matuto ka magsabi ng no. Okay, so, yung desire card mo, we have here is the card of strength. Now, this card is actually pertaining na parang meron mga iba sa inyo na nag-desire na sana, yung parang wishful thinking. Sana magkaayos kami ng family ko or sana magkaroon ng moment na magkabati kami ng friend kong ito or what not. Andoon na na you feel na parang may kulang. And that's normal. Kasi at some point, meron silang impact sa life mo. Pero hindi kasi lahat ng tao is meant na magstay sa life natin Aquarius. There are those na they are just there, dumaan lang sila para for the specific moment. At meron silang maituro sa atin or the same time, tayo may maituro sa kanila. Now, your foundation is a Three of Pentacles. Ayun lang kasi may mga iba sa inyo na naipit na naman kayo sa kompromiso, sa mga promises, yung mga biglaan na parang sinabing ganito. Alam mo, doon, kasi di ba analytic nga kayo being an air element. Alam mo, doon mo pagganahin yung mo, yung pagiging analytic mo.
Hindi dahil nagkwento na sa'yo ng mga kung ano-ano or sabihin natin yung mga matatamis sa salita, tapos biglang nagkwento na ng something na that is downing sa emotions nila. Huwag ka naman biglang magpapadala. Doon ka na agad questionin mo na yung mga sinasabi. Try to find ano ba talaga yung gusto mong pahiwatig nito. Baka naman kaya nagkaproblema yung mga yan kasi sa sarili nila mga desisyon. Kumbaga, hina-harvest lang nila yung tanim nila. So, minsan hindi tayo pwedeng mangialam talaga sa parusa ng, ng may kapal sa mga tao eh. Hayaan natin sila, masamang pakinggan, pero kailangan nilang harapin nila yung consequences nun. Now, in the past, we have here is the 7 of Wands. Well, gets naman kita. Bakit minsan malambot yung puso mo? Kasi at some point, andoon na, ano yung point na walang-wala ka rin, naghahanap ka din ng pamamaraan para magkaroon ka ng sarili mong panggastos, or para maidugtong mo tong araw na to. Nagigets ko na naawa ka, ganun. Pero, may pero tayo Hindi kasi lahat ng tao na kinakawaan dapat tulungan. Kasi, yung iba sa kanila, sorry sa term linta. Alam nila na parang, ito si Aquarius, lapitan ko kasi medyo madali kong manipulate yung emotions niya. So, mapapa-oo ko agad to. So, boundaries will be important para sa'yo this time, ha? Now, in the possible future na ikaw, meron tayong 2 of Swords. Yan. Well, goods naman. Kasi madami sa inyo na magkakaroon ng realization na, bakit ba itong taong to paulit-ulit na lang humihingi ng tulong? Wala namang masama na nagbibigay ako ng tulong, pero parang nakaabuso na. Nagbabayad naman, nalilate minsan, pero abuso na eh. So, andun yung point na, ang dami sa inyo na magsaset na ng boundaries na, oops, stop na, ayoko na, snow na, and this is not, it is something na mapapansin mo. Mafi-filter mo yung mga tao kung sino dapat yung magstay. Iba kasi parang mag-iinarte na. Parang naging feeling nila, responsibilidad mo na tulungan sila, which is very wrong. Pero there will be those who will understand your point, kaya they will still be staying beside you. So, yun yung mga ite-treasure mo. So, kung naka-relate ka sa readings natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, and share for access sa future videos. For now, tuloy natin reading mo. Your physical environment is the King of Cups. May iba sa inyo, no, na hindi man ito lahat pero there are some of you na you're looking for that father image, na hinahanap mo yung connection mo, na parang nakakamiss doon na, of course, kasi sa father image is yung male energy. Andun yung strict, pero nurturing siya. Alam mo na strict kasi ginagawa yon or sinasabi because out of love. So, may mga iba sa inyo naghahanap din ng gano'n na may structure in terms of connection. Andoon na yung tipong, yung iba kasi parang may mga moments na parang minsan na pinagsasabihan ka din, or andoon na meron kang, alam mong may strong arm ka na pwedeng kapitan. So, the universe saw that, so kindly wait lang. Kasi hindi naman immediate, but there will come a time na may restore tong or mahihil tong part kong to. Now, in your emotional environment, we have here is the 5 of Wands. So, this card is actually saying ang daming mong, just like the picture is suggesting, madami kang internal struggles. Andoon na may mga bagay from your past na kina-question mo. Kasi minsan parang nabubuo yung iba sa inyo, nabuo lang yung mindset nyo tungkol sa isang bagay o sa ibang tao, sa lugar, dahil sa sinabi ng iba. So, ito na yung moment na parang nag-stir up na, tama ba yung naging decision ko? Should I reach out to this person? Blah, blah, blah. Well, the hopes and fears ng card mo, sinasabi na yes, sa 7 of Cups. Kailangan mo mag-reach out. Huwag mo dahilan na binlock kasi ako. Doon maraming paraan. Bakit wala naman social media dati pero nakakagawa ng paraan ng mga tao para mag-reach out sa iba. So, eto na yung point na medyo babalik ka doon sa, sabihin natin, sa mga may pagka-old school. So, andoon talagang i-exhaust mo lahat ng ways. So, sabihin natin, hindi mo makontak sa social media, hindi mo alam yung phone number, you have common people you can know, or there are other ways. Yung use your analytical mind para ma-reconnect ka with those people. Kasi may
mayroong big thing na dadalhin sila sa'yo. And they will help you to realize something. Kasi in the future, we have here is the King of Swords. Okay. So you will actually realize some things na akala mo kaaway mo sila before, pero andun mo maintindihan pag nakuha mo yung kwento nila at na-compare mo doon sa paninira ng iba, may kita mo na nagsasabi sila ng totoo. Na at that point, nagkamali, doon mo magkakaroon ka ng realization na, oh shoot, nagkamali ako ng decision. Dapat pala, nakinig ako. Dapat pala, hindi ako nag-rush doon sa sinabi sa akin. I should have wait. Kumbaga, inintindi ko pareho. And that will help you to regain that lost connection na malaki naging impact sa life mo. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. So, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you in our next video. So, don't forget to subscribe, like, and share. And all the way from Baguio, have a great day. Bye!